Sinong natuto dito last week sa tinuro ng ating pastor? Sino dito yung alam niya yung identity niya ngayon? Sino ditong naniniwala siya na anak siya ng Diyos? Ayan, so sobrang blessed po natin. Hindi lang tayo ligtas, kundi tinawag din tayong mga anak ng ating Diyos. And alam niyo ba, sobrang gusto ko lang kayong i-remind because gusto lang itong pasabi ng Panginoon sa inyo, lalo na yung mga meron sa inyo, you're struggling to find love, to feel loved sa family ninyo. Maybe your father is not perfect, your mother is not perfect. Baka wala na sila for regardless of the reason, iniwan kayo, hindi kayo mahal, and naglulong kayo ng pag-ibig ng parents ninyo. Kapatid, gusto ko lang kayong paalalahanan. Tingin dito, tingin dito. Kung mayroon man nakararanas sa inyo ng ganun, gusto ko lang kayong sabihan na buhay ang tatay po natin. Perpekto po yung tatay po natin. Meron po tayong pwedeng pagsumbungan. Kaya nga, yes, I know. Hindi ko sinasabi mo yan kasi may parents ka. Yes, I do have. But they are not perfect. Alright? Hindi perfecto yung mga magulang po natin. Regardless of the reason is, gusto niya lang i-remind tayo sa identity natin na pwede tayong lumapit sa Kanya. Bilang mga anak niya tayo. Paki-remind mo yung katabi mo, kapatid, may tatay ka sa Diyos. Ayan, praise the Lord. Sige, palakpakan natin ang ating Panginoon. Sobrang gandang reminder po na binigay sa ating ng Diyos yan. And meron pa tayong isang pagpapala na pag-aaralan po ngayon. Isa sa mga identity po natin is this: I am a citizen of heaven. Ayan. Sino ditong excited ng umuwi? Sino ditong excited ng umuwi sa langit? Come on. Woo! Diyan nandun kay Andep na makaka-excite. Bisa na kami muli. So pag-aaralan po natin magagaling sa Philippians 3:20. Sabi dito, but we are citizens of heaven where the Lord Jesus Christ lives and we eagerly waiting for Him to return as our Savior. Sino ditong excited nang bumalik si Jesus? Sino ditong excited nang umuwi sa langit? O di mamuhay tayong tagalangit tayo. Mamaya. Ito po yung pag-aaralan natin. We need to realize, ang sabi dito, every day that though we live in this world, though nandito po tayo sa mundong to, pero take note, hindi tayo taga-mundo. Sojourners lang po tayo. Aliens lang po tayo. Pakisabi, aliens. Tignan mo yung katabi mo. Yan yung proof na aliens tayo dito. Kasi panglangit yan. Amen? Panglangit po yan. Ang sabi dito, His desire is to be with us forever without any more pain and suffering. Jesus is our passport with the seal of the Holy Spirit. So, bibilisan po natin to kasi sobrang maka-excite yung tabing ngayon. What does it mean to be a citizen of heaven? It means we are born of God from above. Okay? We are born of God from above. Ang sabi po dito sa 1 John 5:1, everyone who believes that Jesus Christ has been born of God, and everyone who loves the Father loves whoever has been born of Him. So kapag sinabi pong born of God, ito po yung mga mababasa po natin sa Bible. Born of the Spirit, born of God, born again. Ano pa yan? Born, that comes birth, that comes from God. Yan po, para-pareho po yan. Ang ibig sabihin po niyan, born again. Ang ibig sabihin po niyan, we are born of the Spirit. Alright? So, ang sabi po dito sa John 1:12-13, halos pare-pareho po ito na nabanggit kasi. So, basahin po natin sila. Nabanggit po ito last week, yung John 1:12. Pero ito po kasama yung verse 13. But to all who believed Him and accepted Him, He gave the right to become children of God. They are reborn not with a physical birth resulting from human passion or plan, but ang sabi dito, a birth that comes from God. At ang galing lang kasi nag-usap kami ni, kapatid namin sabi, Bes, Thursday, see you. Ayan, napag-usapan namin itong verse na to. Na kasi nagtatanong dito si Nicodemus, paano kami mabuborn again ulit? Ang ibig sabihin pa, babalik kami sa sinapupunan ng nanay namin. Imposible na yun, no? Bakit? Kasi malaki na tayo eh. Hindi na tayo pwedeng ibalik dyan. So, anong ibig sabihin ng born again experience? So, ito po yung sinabi niya dyan, na yung lahat ng mga naniniwala sa Diyos, nabigyan sila ng karapatan na matawag na anak ng Diyos. And then, ito yung born again. Ito po yung born tayo. We were reborn not from human passion. Hindi dahil nagmamahalan yung magulang natin. Pero dito kasi spiritual na yung pinag-uusapan. But a birth that comes from God. So, ang ibig sabihin, sa AMP po, ang ganda ng translation niya, ang sabi dito, we are spiritually transformed, renewed, and we are sanctified. Ito daw yung born of God. Ito yung birth that comes from God. At gusto ko lang kayong i-remind, bilang mga anak tayo ng Diyos, tama?
Sure na kayo na anak kayo ng Diyos? Alright. Bilang mga anak tayo ng Panginoon, ang ibig pong sabihin dito, so na-born again na tayo. Dapat hindi na tayo namumuhay na parang taga dito tayo. Kasi hindi tayo taga dito eh. Na-born again na, namatay na yung dati. So ang ibig sabihin, yung bagong ikaw, ipakita mo na bago talaga. Gets nyo? Kasi it's so ironic that we are calling ourselves Christians. It is so ironic that we are calling ourselves, we are the YDC of Angeles City. Alam niyo ba maraming YDC? Yung lahat ng Calvary Temple, yung mga youth po nila, YDC yung tawag. For example, nire-represent natin Angeles. Wow, we are the YDC of Angeles City, Calvary Temple Philippines Incorporated. Tapos yung buhay mo, basura. Sino maniniwala sa'yo? Wala kang niloloko kundi sarili mo. Wala tayong maloloko. Hindi natin maloloko yung Diyos. So, ang ibig sabihin, kapag sinabing born of God ka, kapag sinabing tinanggap mo si Jesus and then you were born or merong birth that comes from God, ang ibig sabihin, dapat pati pag-iisip natin bago na. Gusto mong mabago yung pamumuhay mo? Gusto mo mabago yung pamumuhay mo? Baguhin mo yung iniisip mo. Narinig niyo yung testimony ni Ate Shai? Si Ate Shai, di ko makakalimutan talaga yung testimony niya eh. Isipin mo, umiiyak na, wala pa man. Sa baptism, dun sa baptismal pool, tinanong ko siya, ready ka na? Imagine yung testimony niya. Sasabihin ko na, tinestify mo naman, Ate Shai, na nakulong siya sa masturbation, sa pornography. Kaya hindi exempted yung mga babae sa masturbation and pornography. Lalo na sa digital age ngayon, sobrang accessible po ng lahat. Tapos anong ginawa niya? Nag-decide lang siya. Nag-decide siya na yung buhay niya isusuko na niya sa Lord. Ngayon, anong ministry natin siya? Connect. Nagli-lead siya ng mga tao dito, papunta dito sa mga upuan ninyo. Ano pang ministry niya ngayon? Siya na yung nagdi-disciple ngayon. Forerunner na din po siya ngayon. Bakit? Kasi mayroong pagbabagong naganap. Yun yung totoong born-again experience na hindi mo na binabalik-balikan kung sino ka dati. Amen. Hindi mo na binabalik-balikan kung sino ka dati. Amen. Hindi nyo lang narinig nung una pala. Bakit? Kasi dapat transform na yung kaisipan po natin. Dapat renewed na po tayo. Dapat sanctified life yung binubuhay po natin dito. Pastor, di ba sinless perfection yon? Hindi na, pag-aralan po natin yan. Hindi tayo makakadating dun sa sinless perfection, but we can be perfect. Amen? Amen? Simple lang, susunod sa tamang proseso ng panliligaw. Perfect o 74? Magmamadali sa panliligaw, perfect o 74? Meron ako narinig, perpipor. Anong perpipor ka dyan? 74. Mermipor, ano? Ang bira. So, ang ibig ko sabihin dito, kapag binago na tayo ng Diyos, na born again na tayo, alright, kailangan po namumuhay tayo bilang nire-represent po natin si Jesus, bilang mga anak ng Diyos, bilang binago na. Nakukuha ba? Pansinin nyo man to. Anong pakiramdam ninyo kapag, for example, nagkamali kayo, tapos sinermonan kayo? Masakit. Pero, masarap. Bakit? Kasi alam mo may nag-guide sa'yo. Alam mong merong mga tao na ayaw kang magkamali lang ng tuluyan. Ano namang pakiramdam palagay mo kapag paulit-ulit kang kinukorek dyan sa bagay na yan? Ha? Nakakasawa? Thank you. Totoo man. Kapag paulit-ulit kang kinukorek sa isang bagay, tapos hindi ka nagbabago doon, ang ibig sabihin, nakikinig ka lang pero hindi mo bisa sa buhay yung tinuturo po sa iyo. Kaya nga yung mga forerunners ninyo, kasi born again naman na tayo lahat na mga tumanggap kay Jesus, di ba? Pero kapag meron silang same issues over and over again, na sinasabi sa iyo na, nagkamali ka dyan, kailangan mong baguhin yan. Nagkamali ka na naman dyan. Tapos hindi mo pa rin binabago, ang ibig sabihin, hindi ka naging born again. Nagiging bornok ka. Nagigets ninyo? Ang ibig sabihin, you're not taking Jesus seriously. Ang ibig sabihin, hindi mo pinapamuhay yung pinoprofess mo. Kaya nga kapag na-correct tayo, praise the Lord, meron nagko-correct sa atin. But if we are being corrected over and over again, paano mo masasabing talagang Kristiyano ka? Nagigets po natin? Nagigets natin yung buhay? Nagigets po ninyo? Ang sabi sa John 3:3, Jesus replied, "Very truly, I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again."
Hindi daw natin makikita yung kalangitan kung hindi tayo born again. O pastor, kala ko ba hindi naman tayo per religion? Pero bakit yung nakasabi dyan, born again lang? Yung pong religion, hindi po yan makapagliligtas sa'yo. Kaya nga yung sinasabi po natin ng paulit-ulit, yung pong reason kaya tayo maliligtas kasi tinanggap po natin si Jesus. Na born again, yung spirito po natin napatay, muling nabuhay dahil kay Kristo. Yun yung born again experience. Andiyan pang ninong iharap mo, Kenny. Alang iglesia ni Kristo, alang Muslim, alang Rizal, parang Katoliko, ayan, Mormon, saksi. Andiyan pa pong ining Calvary na nakamanaligtas. Yung makapagliligtas lang po sa atin, relationship po natin sa Lord. And that is biblical. Kung maniwala ka rin ang para-pareho tayo na maligtas. Hindi po totoo yun. Hindi po lahat ng religion maliligtas. Kasi hindi naman makapag-religtas yung religion. Yung relationship po natin sa Panginoon. Nakukuha po ba? Kailangan po na itatama po natin to. Para alam po natin yung tinatayuan po natin dito sa mundong to. Alright? Kasi bakit? Hindi pwede yung corrupted na buhay sa langit. Hindi pwede yung patay na spirito sa langit. Kaya nga, ang ginawa po ng Panginoon, ang gusto ng Panginoon, ma-born again po tayo. Tanggapin po natin siya nang mabuhay po tayo, nang matanggal po yung impurities po natin. Kahit nandito po tayo, pwede po tayong mamuhay ng may kabanalan. Dahil po kay Kristo, hindi po dahil sa atin. Kaya magiging qualified din po tayo dun kasi tinanggap natin si Jesus, naging righteousness tayo. Ayun, meron tayong access sa langit. Nakukuha po ba? Nakakasunod po ba kayo? 1 Peter 1:23, for you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable, through the living and enduring Word of God. Sino po ba yung salita ng Panginoon? Si Jesus. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And verse 14, and the Word became flesh, and made His dwelling among us. Kaya po tayo naligtas, hindi dahil sa gawa po natin. Ito paulit-ulit lang po natin siyang naririnig, pero kailangan nating matayuan at malaman ng katotohanan na hindi dahil mabait ka, maliligtas ka. Maraming mabait na nasa impyerno. Maraming mapagbigay na nasa impyerno. Bakit? Ang kaligtasan kay Kristo lamang. Hindi po sa sariling gawa po natin. So, how can we know? Ang sabi po dito, no? How can we know if a person is truly born again? Actually, anuhin lang po natin. Ito pong isang katotohanan na to, na sovereign po ang Panginoon. Kailangan ko lang po siyang maituro dahil nakalagay dito. When we heard the word of God about salvation and the hope we have in Christ and believed it, ang sabi dito, faith sprouted from within. So, dahil tinanggap natin si Kristo, ito po yung dahilan kaya tayo naligtas. Kasi po, merong maling katuruan ng sovereignty po ng Panginoon. Na ang sinasabi po na yung sovereignty po ng Panginoon, siya yung pumili kung sino yung maliligtas. That is not the God we worship. Hindi po yun yung biblical na Diyos na sinasamba po natin. Hindi po nagtitrip lang yung Diyos. Apps, si Jules, sige, ligtas ka. Dinir, hindi kita gusto. Impyerno ka. Hindi po ganyan ang Diyos. Yung salvation po is free for all. Meron pong open invitation para sa lahat. Kaya nga kung sino yung nakarinig, at the same time tumanggap, sila po yung maliligtas. Tignan mo yung katabi mo. Kaya yung itsura na yun, palagi yung ligtas na yun, Gino. Kung ganun yung mindset natin. Hindi. At saka ano kaya yung standard para maligtas tayo kung ganun? Nagigets po ninyo yung point? Kaya merong ginawa ang Diyos. Si Jesus po yung nagbigay ng lahat. Pero meron po tayong participation. Kung tatanggapin ba natin or hindi. Nakukuha po ba natin? Yun po yung means ng kaligtasan. So how can we know if a person is truly saved? Paano nga natin talaga malalaman kung born again ba talaga yung katabi mo, yung kasiyo mo, or ikaw mismo? Paano kaya natin malalaman? 1 John 2:29. If you know that He is righteous, ang sabi dito, you may be sure that everyone who practices righteousness has been born of Him. Sino ba yung pinatutungkalan dito? If you know that He has been righteous, si Jesus. And then ang sabi dyan, you may be sure that everyone who practices righteousness has been born of Him. Ngayon, check mo yung sarili mo. Hawakan mo yung sarili mo. Sige. Namumuhay ka ba sa kabanalan? Namumuhay ba yan sa kabanalan? Or nag-i-enjoy yan sa kasalanan? Kayo po yung makakapagsabi niyan. Why? Kasi darating kayo sa church, pwede kayo mag-pretend. Pero alam nyo, hindi naman tayo kailangan mag-pretend sa Lord eh. Alam naman na ng Diyos. Kaya nga, ma-check po natin, sino kaya yung mga tunay na born again? Ito pong mga gumagawa ng kabanalan. Yung mga tao po na gumagawa ng katuwiran. Yung mga matutuwid, yung mga goods. Tignan mo yung katabi mo, goods ba yan? Goods ba yung mga ginagawa niyan?
Kung yung katabi mo, alam mo na nagre-rebelde sa magulang, goods ba yun? Kung yung katabi mo, alam mong palaging nagkakating sa klase, goods ba yun? Kung yung katabi mo, alam mo nagbibisyo pa hanggang ngayon, goods ba yun? Not goods, pare. Hindi goods yung mga bagay na yan. Lalo na po sa harapan ng Panginoon. So, ang sabi po dito sa 1 John 3:9, no one born of God makes a practice of sin. No one born of God makes a practice of sinning, for God's seed abides in him. And he cannot keep on sinning because he has been born of God. Ito po yung sinasabi ko kanina ng paulit-ulit. Kapag sinasabi mong born again ka kasi, pero nag-e-enjoy ka pa rin dun sa kasalanan, hindi ka tunay na born again. Umiyak ka lang. Gusto mo lang yung feeling na umiyak ka, na mayroong goosebumps, na naghalo yung sipon, yung iyak. Pero hindi ka tunay na born again. Bakit? Yung tunay na born again, kahit hindi umiyak yan, pero nabago yung buhay, yun yung tunay. Yun yung tunay. Why? Kasi yung totoo na born again, hindi pwedeng paulit-ulit sa kasalanan. Hindi naman ako perfecto, kuya eh. Nagkakamali pa rin naman ako. Sino bang hindi? Lahat naman na tayo nagkakamali. Ang problema lang dito, yung iba, pinipili nyong magkamali. Pinipili nyo na magkasala. Kunyari yan, no one born of God makes a practice of sinning. Yung paulit-ulit na kasalanan. Tetapamakoken. Imagine niyo to, no? This testimony happened last year, yung kay Ate Shai ninyo. So, ang ibig sabihin, up until now, it's possible na meron pa rin nag-i-enjoy sa pornography. It's possible na meron pa rin nag-i-enjoy sa masturbation. It's possible, as young as you are, meron na mga compromises sa buhay ninyo. Ang tanong, are we portraying who Jesus is sa ating pong pamumuhay? Talaga bang born again tayo? O kagaya ko lang kayo ng mga unang panahon na nung sinabi kong born again ako, nangabigla yung mga kaklase ko ng college. Kasi bakit? Hindi nila nakikita sa akin kung paano mamuhay yung isang born again na tao. Pwedeng Kristiyano ka, pero hindi ka born again. Pwede nag-a-attend ka, pero hindi ka tunay na born again. Yung tunay na born again, sumusunod sa Diyos. Humihindi sa kasalanan. Yung tunay na born again, loves righteousness. Maniwala po kayo sa akin, a citizen of heaven who has been born again will not be imprisoned by sin again and will live righteously for Christ. Ito yung tunay. Ngayon, i-assess nyo po yung mga buhay ninyo. Tunay ka bang born again o nagpapanggap ka lang? Are you pretending to be one or are you really one of us? Wow. Isa ka ba talaga nakabilang sa mga anak ng Diyos? Kayo lang yung makakasagot niyan. You can even fool your forerunners. I did that. We did that before. Pwede niyong i-fake yung mga pastors dyan. Oh, it's okay. Pero ang Diyos, nakikita po niya yung laman ng puso ninyo. So kung paulit-ulit yung kasalanan, may problema sa iyo, hindi sa Diyos. Nakukuha. Nakukuha. What does it mean to be a citizen of heaven? It means that our life here on earth is temporary. Pakisabi, temporary. As citizens of heaven, we need to accept the reality that our life on earth is just a short period of time. Meron na pong pinlano yung Panginoon dyan po sa buhay po natin na yan. At ang sabi sa Psalms 90:10, 70 years are given to us. Ito po yung taon na ikabubuhay ng tao. Some even live to 80. So ang ibig sabihin, yung buhay ng tao is nasa 70 or 80 years old na lang. Pero praise the Lord, kung meron pa sumusobra, kung meron pa kayong mga lolo na 90s, mga 100s, praise the Lord. Pero ito po yung sinasabi dyan, but even the best years are filled with pain and trouble. Ito po yung meron dito sa mundong to. Kahit pa yan yung pinaka-the best mo na buhay, meron pa rin pong problema at kahirapan kang pagdadaanan. Because hindi mo naman pwedeng ipamuhay yung buong 80 years mo dito, sabihin na natin sagad na natin to the bones. 80 years. Pero hindi pwedeng walang problema yan. Naniniwala ba kayo doon? Sino dito nagka-problema last week? Magtaas ng kamay, last month. Last month. Ay, yung iba, perfect yung life, ha? Last year. Nagka-problema na kayo last year? Praise the Lord. Lahat naman tayo nagka-problema na, no? Imagine yung 70 and 80 years pa. So marami talaga tayong pagdadaanan dyan. Ang ibig lang sabihin, you can never experience yung sinasabi nga nilang yung the best life dito mo na mararanasan. Yung best life mararanasan lang natin sa Diyos.
Alright? Pero hindi pa natin pwedeng maranasan yung best life dito. Bakit? Kasi meron pang pain eh. Meron pang sorrows eh. Pero good news sa langit, wala na. Mamaya, yan po yung pagtutuunan natin ng pansin mamaya. Kaya yung iba, sobrang enjoy. Hindi, YOLO lang. Sige, mamuhay ka lang kasama yung barkada mo kahit mali. Sige, samahan mo yung mga tropa mong ililid ka sa kasalanan. Eto, di ko alam kung nabalitaan nyo. 15 years old, namatay. Bakit? She was raped by 13 men. Saan nanggaling yun? Niyaya siya ng boyfriend niya na mag-party sila. Ayun. She was raped. Umuwi siya sa kanila, then kinabukasan, nagsuka-suka siya, namatay na siya. Sabihin yung mali kaming sabihan kayo na kailangan yung piliin yung mga tropa ninyo. Magalit kayo sa amin kung magalit, pero para lang sa protection ninyo. Tama, mali? Ano magagawa ng babae na yun? Paano natin may babalik yung buhay ng babae na yun? Nagigets niyo yung ibig kong sabihin? Ang sinasabi ko lang po dito, yung salitang YOLO, kaya nga you need to only live once. You only live once. And then live for the Lord ka na agad. Alam niyo ba, when I was in the Bible school, hindi ko maintindihan yung mga seniors namin. Kasi sinasabi sa amin, kayo blessed kayo. Anak kayo pa, ikit yun na yung calling yung anak kayo pa, mag-Bible school na kayo. Ako gets nga man to. Pero lately, na-realize ko lang, after a few years na nagsiserve na ako, o nga pala, sobrang blessed ko kasi hindi ko na sinayang yung mahaba kong panahon pa. Sinuko ko na yung buhay ko, sumunod na ako sa Lord agad, mas masaya pala. Maniwala kayo mas masaya kayong Ginoo kaysa aking kiluwal? Bakit hindi tayo namumuhay ng parang ganon? Kung talagang mas masaya dito sa presence ni Lord, bakit ganyan pa rin yung pamumuhay natin? Bakit wala pa rin pagbabago? Bakit matitigas pa rin yung mga ulo natin? Bakit kaya pa ulit-ulit tayo? Ang ibig sabihin, meron pang problema. Alam nyo, ito hindi ko lang kanino ko na-share ito, dami ko sinakakausap eh. Don't underestimate of what a fully surrendered life to Jesus can do. Don't underestimate yung pong buhay na sinuko sa Diyos kung anong kayang gawin yan dito po sa mundong to. Testimony, hindi na ako lalayo, kaya ate siya ulit. Ano nangyayari? Dinidisciple siya ngayon, nagdi-disciple na ngayon. Nagka-campus umpukan pa yan. Nag-a-ushering pa yan. Don't underestimate what a fully surrendered life to the Lord can do. Paalala ko lang po sa inyo. Kaya kayo sa kabataan ninyo, yung mga games na yan, ating pa mag-games eh. Totoo man, ating pa mag-games eh. Bisa ka lang yung tala cellphone niya, Pastor Raj. Dumurta kaya. Labas niya yung cellphone niya. Papi keep. Labas niyo yung cellphone niyo. Sige, labas. Ano lang to? Kasi, best life eh. Check natin kung paano natin maano yan. Alright. Sige. Pinag-uusapan natin yung haba ng buhay natin dito. Asan? Taas niyo yung mga cellphone niyo. Yole! So yung isa ba? Sige, bigyan yung isa ba? Anong yung birila? Asan yung mga cellphone nyo? Taas nyo! Taas nyo! Yan. Sige, taas nyo lang. Ang sabi sa Psalms 90:12, taas nyo lang. Teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Sige, taas nyo. Ayan, turuan mo kami bilangin yung mga araw namin para tumino kami, para tumalino kami. Ngayon tatanungin ko kayo, yung mga cellphone na nakataas na yan, nakakatulong ba yan para tumino ka, tumalino ka, or para mas mapalayo ka sa Lord? Mapalayo? Kayo yung nagsabi niya kasi kayo yung nakakaalam. Ito mga cellphone na nakataas na yan. O sige, bulsa nyo na. Make sure nyo, lagay nyo sa bag nyo, baka makoryat yan. Madami mong scammers ngayon. Yung paglalaro ninyo, yung pag-Facebook ninyo, dinownload kaya pa mo ulit Facebook ko, delete ko na ulit po ito. Yung paggamit ninyo ng phone, are you living as wise or as unwise? Unwise, merong unwise. Bakit? Kasi kahati ng Diyos yung cellphone sa buhay nyo.
Honesty lang tayo, pare. Temporary na nga lang yung buhay. Hanggang 70 to 80 na nga lang tayo. Pero kapag nagre-remind yung oras, kung ilang oras ka nag-cellphone kahapon, 10 hours, 12 hours, 14 hours. Nasaan ka doon? Facebook, TikTok, Instagram, K-drama. Alam nyo, isurrender nyo. Surrender nyo. Wala na rin naman pasok di ba? Wala na rin pasok Tanggalin natin yung Facebook na yan. Kaya kay Bisa pa rin Alam nyo, sa CEO namin, na-inspire kami sa CEO ni na Pastor Rads, tinanggal namin yung mga Facebook namin. Ano nangyari? Mas naging masipag kami sa bahay. Hindi, sila lang. Kasi masipag na ako Praise the Lord. Maglinis ko Mas magiging masipag kayo sa bahay, mas may kwenta yung buhay ninyo kapag di kayo nagsiselfone. Pangalawa, mas kontento kayo sa buhay pag di kayo nagfi-Facebook. Bakit? Kapag may nakita kayo, kukumpara mo na yung sarili mo dyan. You're wasting time. Kaya nga, ilan kaya sa 70 years old to 80 years old, yung buhay po natin na inaalay po natin sa Diyos. And as young as you are, nakikita po namin, sabi ko nga kay Pastor Radley kanina, pambihira, para tayong Calvary Kids. Mas masaya kayo dun sa VBS kaysa dun sa youth camp So, ibig sabihin, mas marami pa rin mga bata talaga. Pero sa kabataan ninyo, ilang panahon kaya yung binibigay ninyo sa Panginoon at para sa mga sarili ninyo? I hope we will make a decision today na talagang sold out na tayo sa Diyos. Kasi yung mga citizen ng langit, yung mindset niyan, wala naman sa sarili. Panglangit lahat yan. Mamaya, pag-aaralan pa natin yan. So, sabi po dito, Psalms 39:4, show me, Lord, my life's end and the number of my days. Let me know how fleeting my life is, how short my life is. Lord, paalam mo sa akin. Bakit? Alam nyo ba, yung mga taong malapit ng mamatay, yan yung mga taong na biglang nagdi-decide tanggapin nila si Jesus Bakit nyo pa hihintayin mamamatay kayo bago kayo magseryoso? Bakit nyo pa hihintayin na manghina kayo, magkasakit kayo, bago kayo mag-sold out sa Panginoon? Ito, si David yung nagsabi dyan, show me, Lord. Lord, pakita mo sa akin kung kaano lang kabilis lumipas yung panahon. So, Job 14:5, a person's days are determined. You have decreed the number of his months and have set limits he cannot exceed. Psalms 144, verse 4. Man is like a breath. His days are like a passing shadow. Sabi dyan, para ka lang hininga. Ang tanong, bad breath ba? Masama ba yung ibinuhay mo? O mabuti? Now we know that our life here on earth is temporary. We should always consult God with every decision that we will make every day. Alam nyo, dahil konti na lang yung buhay, para hindi tayo magkamali sa pamumuhay po natin, kailangan lapitan po natin ang Diyos. Kailangan magtanong tayo sa Lord. Alam nyo, yung problema ng kabataan, we are consulting God sa mga big decisions ng buhay natin. Pero hindi mo na kinoconsult ang Diyos sa mga maliliit na desisyon. Bibilihin mo ba itong bagay na to or hindi? Hindi, decision ka lang. Kasi I'm healing my inner child Kailangan kong bilhin to. Giwa ko na ito. Mayroon kong stick o bingi. Mayroon kong Coco Crunch. Healing my inner child. Pero yung makakapag-satisfy, hindi naman yung Coco Crunch na may gatas. Nyaman. Pero kailangan tinatanong po natin ang Lord. More than anything else, dapat bago ka gumalaw, tanongin mo muna ang Diyos. James 4:13-17, now listen, who you say today or tomorrow, we will go to this or to that city, spend a year there, carry on business and make money. Why? Why? You do not even know what will happen tomorrow. What is your life? Ano nga ba yung buhay na meron tayo? You are a mist, hamog. Pakisabi, hamog. That appears for a little while and then vanishes. Instead, you ought to say, if it is the Lord's will, we will live and do this or that. So, ang ibig pong sabihin nito, wala namang masamang magplano. Kaso, kung nagpaplano ka na wala ang Diyos, yun yung masama. Hindi, pupunta ako ng Boracay bukas. Wow. Maraming algae ngayon doon. Hindi, pupunta ako dito sa lugar na to, bibili ako ng ganito, gagawin ko to kasi gusto kong mag-enjoy. Ang tanong, will ba ni Lord John? Ang tanong, will ba ni Lord John? Plano tayo ng plano yun. Hindi! Magki-criminology ako, no? Bakit? Gusto kong mag-bang-bang sa daan Hindi gusto kong mag-lawyer, no? Hindi gusto kong Ang tanong, yan ba yung gusto ng Diyos para sa inyo?
Can you still remember that phrase that the best thing that can happen in a person's life is the will of the Lord? Bakit natin palagi ginagawa yung gusto natin? Merong nabanggit dito, no? Ano nga, kung alam natin yung will ng Lord, if it is the Lord's will, paano natin malalaman sa salita ng Diyos? At kapag alam naman na natin na will ng Lord, ano pang hinihintay mo? Palagay nyo ba will ni Lord na gamitin ka niya? Palagay mo ba will ni Lord na ibigay mo yung buhay mo sa Kanya? Palagay mo ba will ni Lord na magbasa ka ng Bible? Palagay mo ba will ni Lord na maghintay ka? Palagay mo ba will ni Lord na mag-worship ka? Palagay mo ba will ni Lord na magka-camp ka? Eh di mabuhay ka dun sa will ni Lord na yon. Ang problema, alam lang natin, hindi natin ginagawa. We just know that fact, pero hindi natin ginagawa. Hindi natin ipinapamuhay, kaya nagkakaroon ng problema. But I know ngayon, meron ng pagbabago. Panahon na ng pagbabago. Panahon na ng pagbabago. And then meron kasi ako narinig kay Pastor Radley last week na sobrang nag-resound siya sa akin na it is happening in this generation. Hindi dito sa church, hopefully. Sa ibang church. sa tabi-tabi dyan. Pero ang sabi niya, dati, meron ka certain standard sa partner. Dati, hindi pwedeng baskisino na lang. Kailangan, kung babae ka, o kaya kung lalaki ka, yung standard mo dapat malalim spiritual. Kailangan woman of God. Kailangan woman of prayer. Kailangan yung pagdadamit niya, okay. Kapag babae ka naman, yung pinapanalangin mo, matured na lalaki. Yeah, yes, mag-agree, yes. Kailangan nagpapagamit sa Diyos. Kailangan matured mag-isip. Kailangan may trabaho. Ayan, dating pati per mag-amen. Tapos, yung sinabi mo, sir, hallelujah, dahil hindi ka na makapaghintay, ngayon, okay na, basta Christian na lang. It doesn't matter kung paano yung spiritual level niya. Basta Christian na lang, okay na yan. Basta nag-a-attend ng church, kahit hindi nag-ministry, okay na yan. No problem, no problemo. Okay na yan. Bumababa yung standard. Tumagal pa rin ang tumagal. Basta tao. Basta tao na lang, okay na ako doon. Alam nyo, ito yung problema. Ito po yung problema. Binababa natin yung standard natin. Bakit? Para lang ma-fit in doon sa gusto natin. Ang tanong, gusto ba yan ng Diyos? Do you think it is God's will for you to lower your standards? Come on, YDC. Come on. Sobrang taas ng standard ni Lord that it took Jesus para mabayaran yung kasalanan mo. Tapos ibababa mo lang yung standard mo. Kasi nagmamadali ka lang. Ang bira. Ay, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Imagine. Balo yoy, Pastor Radley, may nyar mo yung din dep me. Sabi ng Pastor Radley, binigay ni Jesus yung buhay niya sa'yo. Tapos ibibigay mo lang yung puso mo sa iba. Tapos lolokohin ka lang. Tapos ito, nakakatawa lang, pero totoo eh. Kahit kanino ino-offer mo yung puso mo, kapag na-break ka, kanino ka lalapit? Lord, pare-pareho yung lalaki. Lord, pare-pareho yung babae. Bakit naging boyfriend mo lahat? Hindi. Alam nyo, anong meron dyan? Tingin dito. Real talk to. Konsekwensya ng pagmamadali. Ang tanong, will ba ni Lord na magmadali ka? Ang tanong, will ba ni Lord na ibaba mo yung guard mo? Ang tanong, will ba ni Lord na habang nag-aaral ka, manligaw ka? Habang nag-aaral ka, magpaligaw ka? Alam nyo naman pala eh. Ang ginagawa nyo. Ipamuhay natin yung mga alam natin. Hindi tayo babaguhin ng mga alam natin. Hindi tayo babaguhin yan kung hindi natin i-apply. Hindi tayo babaguhin yan. Kung alam mo lang, matalino ka lang tignan, pero mangmang ka sa harapan ng Diyos. Kasi ano yung mga matatalino? Yung mga taong sumusunod sa salita ng Panginoon. Ay, isip kaya mo ulit, pa kayo naningino. Isipan mo, burimot basta tao. Sabi dito, as citizens of heaven, let us do the will of God here on earth, and let us avoid being polluted by worldly desires. Since mas buhay kayo kapag love life yung pinag-uusapan, mas buhay kayo dyan eh. You are polluting yourselves kapag nagmamadali ka.
Ito, ilang beses ko sasabihin sa inyo to. Nung ngati na kayong tao, makiramdam kayo. Pinakamasarap na halik yung halik sa altar. Real talk. Yung dito, ay, pambira pare. Kasi naghintay ka. Kasi hindi kayo nag-compromise. I've waited for 6 years. Praise the Lord. 6 na taon. Tapos kismek mo, alimekis pa tamitao kayo. That's how it is. That's just the way we do it. In a Christian way. In a godly way. Ganun po dapat. Buriyo rin love life eh. Kasi palagi kayo nagmamadali. Palagi tayong nagmamadali, kaya tayo nagkakamali. Alam nyo, pakinggan ninyo yung testimony ni Shante. Please, panoorin nyo, nasa Light Shines TV yon. Yung testimony ng tao na to, ng bata na to, pwede namang i-share, testimony yan. Ayan. So, nagkamali, nagkaroon ng relationship. Ano nangyari? Nabuntis. Yes. Panoorin nyo yung testimony niya ng Wednesday. Hindi to chismis. Totoo nangyari to. And alam nyo yung encouragement niya? Kasi dapat yung season niya ngayon, nagmi-ministry pa rin siya. Pero alam nyo yung sinabi niya sa mga bata, kaya kayo makinig kayo. Kaya kayo maghintay kayo. Bakit? Ito ngayon siya, buong puso niyang sinabi na nagkamali siya. Pero natuto na siya dun sa pagkakamali na yun. Ang gusto niyo, mapunta din kayo dun sa mahirapan kayo. Why is it so hard for us to enjoy our season? Why is it so hard for us to follow the will of God? At hindi yung desires natin. Yet we are proclaiming that we are God's children. Pero sa pamumuhay natin, hindi po nakikita. Pero don't worry. There is grace. Merong grace po ang Panginoon. Eh kuya, nagkamali ako, paano yung gagawin ko? Start today. Start it today. Kung nagkamali ka man, kung merong mga compromises sa relationship, sa phones, sa everything, ito yung oras na isusuko po natin yung mga buhay natin sa Diyos. And then we will live righteous life para po sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Pangatlo, what does it mean to be a citizen of heaven? It means that our provision is according to the riches of Christ. Ito yung mga tagalangit, hindi nagkukulang. Tignan mo yung katabi mo. Mukha bang tagalangit yan? Hindi magkukulang yan. Tignan mo to. God did not place us on earth to struggle with our needs on our own. Alam nyo ba yun? But also, mamaya yun, chill. Alam nyo bang hindi tayo nilalang ng Panginoon para mahirapan? Kaya nga kung makikita ninyo sa creation story, everything is provided already. Andiyan na lahat sa Garden of Eden. Kailangan nilang pagkain, merong pagkain dyan. Pambihira, sobrang the best. Kaso kasalanan, pumasok lang sa tao. But everything is provided. And naniniwala ba kayo? Pastor, wala naman ako nakikita ang Garden of Eden eh. Naniniwala ba kayo na by faith, hindi tayo magkukulang? Naniniwala ba kayong by faith, hindi tayo magkukulang? Alam nyo, tapat ang Panginoon. Siya na gumawa ng Garden of Eden is the same God that is providing up until today. At siya din ang parehong Diyos na magpo-provide sa mga darating po na araw. Philippians 4:19, and my God shall supply all your needs. Pakisabi, all your needs. According saan? According ba sa galing mo? According ba sa talino mo? According ba sa kayananan mo? Hindi. Ang sabi diyan, according to His riches in glory in Christ Jesus. Kaya tatanungin kita, meron bang mahirap sa Diyos? Meron bang mahal sa Diyos? Pag-usapan natin youth camp na yan. God not only provides for our physical needs, but also our mental and spiritual needs. Ito yung kasarapan kapag si Diyos, ang Diyos ang pinili po natin sa buhay. Package deal. Naniniwala ba kayo doon? Kapag si Jesus yung pinili mo sa buhay, package deal yung makukuha mo. Ano yan? Una, salvation. Tapos yung pagiging anak ng Diyos. Pangatlo, yung provision. Pang-apat, yung peace. Ang sarap kaya magkaroon ng kapayapaan. Masarap magkaroon ng kapayapaan. Sino dito gustong kapayapaan? Piliin mo si Jesus kumpara dyan sa tao na yan. Gusto mong kapayapaan? Kasi yung girlfriend, yung boyfriend na mali sa oras, sisirain yung kapayapaan mo. Lalo na kapag mali sa oras, tapos yung babae sinumpong. Bakit akala nyo babae lang sinusumpong? Kapag yung lalaki sinumpong, sira na lahat. O kaya yung cellphone mo,
napunta sa kahit anong site, patay na ulit. Pero alam nyo ba, yung pinoprovide po ng Panginoon, kasama dyan, tignan ninyo, physical, mental, pati spiritual. Binibigay po niya. Bakit? Kasi ganyan niya tayo kamahal. Ang bihira, numano ka pa magduda? Tatanungin kita, kailan pa nagkulang ang Diyos sa iyo? Kaya nga merong problema kapag tayo na mga anak ng Diyos, namuhay tayo sa kalungkutan. Merong mga pagkakataon na malulungkot tayo. Merong mga pagkakataon that will cause you to have your anxiety, for us to be anxious about things. Merong mga pagkakataon na parang nadidepress ka, but it will be your choice kung aalis ka dyan. Bakit? Because God made a way out. Meron na pong daan palabas. Alam nyo, yung totoong mga anak ng Diyos, hindi nananatili dyan sa kalungkutan na yan. Hindi nananatili dyan. Problema mo na lang kung manatili ka sa depression mo. Kuya, hindi mo ako naintindihan. Hindi mo alam yung mga pinagdaanan ko sa buhay. Yes, I know. Hindi ko po pinagdaanan yan. Bakit? Naintindihan mo ba yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo? Para sa'yo. Ginawa niya yan para hindi ka mamuhay dyan sa kalungkutan na yan. Sa depression po na yan, sa anxiety po na yan. And I know. Please don't get me wrong. Hindi ko po tinitignan na walang kwenta lang bagay yung depression. Yung depression, yung anxiety, yung mga mental issues. No. Kaya nga mental issues sila eh. Alam niyo ba, lahat ng issue madidil ni Lord? Si Lord po yung sagot. Hindi totoo na hindi spiritual yung bagay. Spiritual po yan. Si Lord po yung sagot. You just need to make a decision. Kuya, araw-araw binabalikan ako. Araw-araw tumakbo ka papalapit sa Diyos. Kasi provided na yung peace. Provided na yung joy. Provided na yung love, yung hope na kailangan mo. Na kay Jesus lahat po yan. Na kay Jesus lahat yan. Maraming mga testimonies dito. Kung ilalatag po natin lahat kung paano sila in-encounter ng Lord through their depression. Na pwede pala, bakit? Yung decision making nila, hindi sila lumapit sa tao. Lumapit sila sa Diyos. Ayun. Hindi na depressed ngayon. Sabi ng Bible, those who were comforted will comfort other people. Kasi yan po yung purpose. Pinaranas po ng Panginoon lahat sa atin yan. Kaya wala lang. Gusto ko lang sabihin na kung meron pong mga nakakaranas ng anxiety sa inyo, ng depression, ng mental health issues, then hindi nyo alam kung paano kayo mag-move. Hindi nyo alam, parang napaparalyze kayo. Una, lapit kayo sa Diyos. Kapag hindi nyo alam kung ano yung step na gagawin ninyo, lumapit po kayo sa amin. Tutulungan po namin kayo. Hindi po namin kayo tutulungan sa experiences po namin, sa word po ng Lord. Alright? Sa word po tayo ng Lord. Sabi dito, prioritizing God, sa Matthew 6:33, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Meron kang pangangailangan, unahin mo yung Diyos. Meron kang kakulangan sa buhay mo, paglingkuran mo yung Diyos. Yan po yung sagot. Sabi dito, prioritizing God and obeying His commands and principles is key to avoiding poverty. Ayan. And sa Hebrews 13:5-6, keep your lives free from the love of money and be content with what you have because God has said, never will I leave you and never will I forsake you. So we say with confidence, the Lord is my helper. I will not be afraid. What can mere mortals do to me? Ano ba yung kayang gawin ng mga tao lamang na yan? And basahin ko na yung last verse. Meron akong share sa inyo. Psalms 23:1. The Lord is my shepherd. I have all that I need. Alam nyo, we're praying for this camp. Pursue Youth Camp 2025. Pinapanalangin po natin yung 500 na kaluluwa. Tama? Pinapanalangin nyo rin ba? Simula nung tayo, we're praying for this. And then, nagpe-pray din po kami ng budget ng ilang milyong pera because hindi po madali. Tama? Medyo mabigat medyo 5,000, mabigat kasi siya. So, meron kami pinagpe-pray na hopefully, syempre, God willing, kung will siya ng Panginoon, mapangyayari siya, na yun, mag-provide ng Lord ng 2.5 million para wala na tayong babayaran lahat. And last Wednesday, I was in that position, actually during prayer meeting. I was in that position na sabi ko sa Lord, parang ayoko na atang pag-pray yun. Parang gusto ko na atang bitawan yung panalangin na yun. Kasi okay lang naman Okay lang kahit 300 lang na muna. Kasi yun lang naman yung goal natin last year. 300, 350. Para sa akin, parang okay naman na yun. So, I'm losing hope. No, nawawala na ako ng pag-asa. And then, yung 2.5 million, kino-compare nga namin, parang mas mabagal yung sponsorship ngayon. Last year kasi, daming sponsor Merong magbibigay,
Praise God, merong isang CEO, nagbigay sila, 500,000. Is that enough? Sabi ko, Lord, hindi pa. 2 million pa yung kulang. So, I'm nakikipag-usap ako sa Diyos nung Wednesday. And then, after the word, ayan, I was encouraged. Kasi merong nabanggit na verse dyan, ang sabi niya, kung binigay niya si Jesus sa'yo, ano pa yung bagay na hindi niya kayang ibigay? And I was encouraged na parang, pambihira ka, Jesus, nanano ka. Kapila niya pa may kulang yung ginukiya ka. Kaya nga bago mag-communion, makangaga ako kayong Ginoo kasi sabi ko, sorry Lord ako. Sorry kasi bisa akong magduda, kasi bisa akong mag-worry. Kaya naniniwala ako, ito, para sa ating lahat. It is really big kung titignan mo. 5,000, from 2,200 to 5,000, ang laki. Ngayon yung registration, 500 pesos pa. Hindi siya madali. Pero ulit, tatanungin ko kayo, meron bang mahirap sa Diyos? YDC, ulit, tatanungin ko kayo, meron po bang imposible sa Diyos? YDC, tatanungin ko kayo, gaano ba kalaki para sa Diyos ang 2.5 million? Konting-konti lang yun. Actually, alam nyo ba kung ano sinabi sa akin ng Panginoon? I can do the impossible. You just have to have faith that can move mountains. Ito yung same exact words na sinabi sa akin ng Panginoon na kailangan mo lang maniwala sa akin na kaya kong gawin yung mga imposibleng bagay. Ang kailangan mo lang magkaroon is pananampalataya na kayang maglipat ng mga bundok. Sabi ko, okay Lord. So that very moment, I decided, bahala na yung Ginoo na gawa na basta gawin ko yung papagawa na ako. Kaya naniniwala akong lahat kayo na nandyan, makakasama kayong lahat ng camp. Makakasama kayo ng camp. Totoo man. It may be impossible sa mata natin, pero walang imposible sa Diyos. Yung mga hinahawakan yung campus sumpukan, sa yung mga campus sumpukan ministers dyan, taas ang kamay. Yung mga hinahawakan yung campus sumpukan, sasali din natin ng camp yung mga yan. Sasali natin ng camp yung mga yan. Yung mga ate, tsaka mga kuya ninyo. Sabi nga ni Ate Jai kanina, pati yung mga tita ninyo, sama natin ng camp yung mga yan. Yung 500 na yun, so sobra pa tayo dyan. Naniniwala ba kayo doon? Yung 2.5 million, baka mag 3 million na yan. Praise the Lord, hopefully. God willing, mangyari ang kagustuhan po ng Panginoon. Kaya encourage ko kayo, mag-register na kayo. Money will never be an issue. Ulit-ulitin namin to, money will never be an issue. Mag-register ka lang, si Lord na yung bahala. Ayan, sige, palakpakan natin ang Panginoon. Ang sabi dito, being a true citizen of heaven means being a sheep of the Lord. Ayan, tayo po yung mga tupa dahil ang Diyos siya po ang ating pastol at hindi tayo magkukulang. For as long as the sheep follows the good shepherd, they will have everything they need. Meron po tayo lahat. Pati yung mga kakailanganin mo ngayong pag-aaral mo, kung unsure ka na makakapag-aral ka, huwag kang magtiwala sa parents mo. Hindi ko sinasabi ko kayong maniwala sa sinasabi nila. Don't put your trust in man. Put your trust in the Lord. Baka nahihirapan yung parents mo, huwag mong titignan yung situation nyo. Magpo-provide pa rin ng Panginoon. Mga walang pambayad ng bills, come on. So mga nagtatrabaho dyan, yung mga breadwinner sa family, hindi kayo pagkukulangan ng Diyos. Hindi kayo maniwala kayo ng karakalabagi na gawa na ng Ginoo. Eya po mag-start mag-fail ngayon ng Ginoo. Eya po mag-start mag-fail ngayon ng Ginoo. Review po tayo. I am a citizen of heaven, born of God. Life here on earth is temporary and we have provision. Our provision is according to the riches of Christ. Yung last verse po natin, ito po yung YDC verse challenge natin. Mga tagalangit, makinig. Sino yung mga tagalangit? Makinig po tayo. John 14, 2-3. In my Father's house, there are many mansions. Sino gusto ng mansion dito? Ratin tayong mansion langit par. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go to and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself. That where I am, there you may be also. Alam niyo yung sinasabi ng Panginoon dito? Saan kayo? Taga dito ba kayo? Mga taga-langit. Gusto ko lang po kayong i-address ngayong oras na to. Ang gusto pong sabihin ng Panginoon, meron siyang inihanda na mansyon para sa bawat isa. At yung mga anak niya, yung mga kanya, yung mga taga-langit, maghintay lang kayo ng konti na lang. Ang sabi dyan, babalikan ko kayo. Tatanggapin ko kayo sa akin.
Ilalapit ko kayo sa akin, dadalhin ko kayo. Kung nasan ako, doon tayo maninirahan. That will be for all eternity. Mga kapatid, everything that we are experiencing here today, everything is temporal. Yung buhay po natin sa langit talaga yan. Tagalangit talaga dapat tayo. Kaya I encourage you, please, mamuhay tayo na parang tagalangit talaga tayo. Mag-isip tayo na parang tagalangit tayo. Yung puso natin, yung purpose natin, imagine natin na parang tagalangit talaga tayo. Bakit? The life here on earth will pass away. Lilipas din po tayong lahat kung hindi pa darating ang Panginoon. Mamumuhay po tayo doon. Maninirahan tayo sa langit. Alam nyo, basahin nyo yung Revelations 20, 21, 22. You will be excited kung ano yung naghihintay po sa atin. Alam nyo, na-share namin to dati sa RTT. Alam nyo ba kung anong meron sa langit? God is a place of no more. There will be no more pain. There will be no more heartbreaks. There will be no more struggles. There will be no more bills to pay. Wala ka ng gamot na kailangan i-take. Kasi bakit? Sa langit, glorified na tayo. At alam nyo kung ano yung pinakamasarap sa langit? Yung presensya ng ating Panginoon. Meron akong na-share ng mga pictures. Imaginein lang natin to. Sige, pakita po natin. Ito, ang ganda oh. Yan. Itong mga lugar na yan, sige, tuloy-tuloy lang po natin silang ipakita. Sabi ko, nandinlalawian ko lang, bayo ko send kang Ate Vanessa, sabi ko, pambira ka sa tingdarin niya ako. Yan. Just imagine these places. Yan. Uy, Aurora Borealis. Yan, no? Yan, di ko alam. So may apo lang ata. Sige, tingnan lang natin. Yan, Switzerland. Isa sa mga pinakamagandang lugar na pwede po nating mapuntahan. Yan, titingnan niya. Sobrang gaganda ng mga bagay, mga lugar po na yan. Yan, no? Actually, if you are to research online, ang dami pa. Yan, sa Disneyland daw maganda. Pero alam nyo, these beautiful places, or even yung pinakamagandang lugar para sa'yo, imagine mo yung lugar na yon, and then you can multiply it by 1,000,000 times. Hindi pa rin sasapat kung gaano kaganda sa langit. Bakit? Alam nyo anong meron sa langit? Makikita po natin ang mukhaan ng ating Creator. Makikita na natin ang mukhaan si Jesus na nagsasabi sa ating, ay, kabalo. Alam nyo, kung nakaka-excite yung youth camp, mas nakaka-excite sa langit. Kung nakaka-excite yung mga ginagawa ninyo, yung graduation ninyo, yung moving up ninyo, yung schools na papasukan ninyo, kapatid, mas nakaka-excite sa langit. Imagine mo, lalakarin mo doon, gold. Dito yung mga gold minimina, doon yung gold nilalakaran mo lang. Yung mga gates doon, mga perlas sila ng mga malalaki. And then merong river sa gitna. And then ito yung masarap, kasama po natin ang Diyos. Hindi totoong boring sa langit. Hindi totoong white lang yung nasa langit tapos boring lang, hindi. Sobrang sarap po sa langit. And I do believe, alam nyo, kung darating man yung pagkakataon na umuwi na tayo, o kaya baka nauna man tayo sa iba, siguro sasabihin natin, sana pala dati po. Kasi bakit? It will be an incomparable experience kapag nandun na po tayo. Imagine there will be no more nights. Kasi bakit? Yung ilaw natin doon, yung glory po ng Panginoon. Puro saya, puro kagalakan, puro kaligayahan. At kasama po natin ang atin pong Panginoon for all eternity. Kaya nga, tagalangit, makinig. I hope sa ilang sandali na lang po na nandirito po tayo. Ikaw at ako, mamuhay po tayo na parang tagalangit na tayo. Magdesisyon po tayo na parang tagalangit na tayo. Magsalita po tayo na parang tagalangit na tayo. Amen po ba? Kung gusto mong mamuhay ka doon, ngayon pa lang mag-practice ka na parang taga doon ka. Amen po ba? Sabi dito, we must remain faithful citizens of heaven until Jesus returns and take us home to be with Him forever in eternity. Mamuhay po tayo na merong katapatan nang magkita-kita po tayo sa kalangitan. Pakisabi sa katabi mo, see you there. Pakisabi sa kanya, huwag kang maiiwan. Pakisabi sa kanya, magpupuri tayo doon. There will be a lot of activities there. Hindi ko alam kung ano lahat yung mga bagay na yan. Sobrang colorful siguro ng langit. Hindi ko alam kung anong meron, pero sigurado lang ako, lahat tayo mag-i-enjoy sa langit. Sino ditong makapunta ng langit? Sinong gustong makapunta ng langit? I mean, sure? Sure? Sige, tumayo tayong lahat. Mag-ready tayo.